Basura. Isang malaking pagkakamali na pinapasok natin ang babaeng yan sa pamilya natin. Tingnan mo si Chantal Dante. Ganyan ang totoong asawa. Mayaman, may pinag-aralan. Hindi katulad ng asawa mong amoy isda at walang maibigay, kundi kahihiyan. Sa labas ng malalaking pintuang salamin ng mansyon, habang walang awang bumubuhos ang ulan, nakatayo si Teresa. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa lamig. Ngunit ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na kahon na binalot niya sa loob ng kanyang manipis na jacket upang hindi mabasa. Sa loob nito ay ang mamahaling silk tie na binili niya mula sa ilang buwang pag-iipon ng barya, mula sa paglilinis ng isda, ang regalo niya para sa promosyon ng asawa. Isang mabigat at mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan. Namanhid ang kanyang mga binti, tila ba ang lamig ng bagyo ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto. Hindi niya namalayan ang pagdiin ng kanyang mga kuko sa balat ng kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng hapdi. Ang bawat salitang binitawan sa loob ay parang mga punyal na tahimik na bumabaon sa kanyang tiyan. Ang pangarap niyang masayang hapunan ay naglaho kasabay ng paghampas ng hangin. Ito ba ang kapalit ng 5 taong pag-aalay ng buhay? Ang pagtapak sa aking pagkatao, kapalit ng kaunting pagmamahal na akala ko ay totoo. Marahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Pumasok ang malamig na hangin sa loob ng kumikinang na bulwagan. Bitbit ang basang bulto ng isang babaeng nag-alay ng lahat, ngunit naiwang walang-wala, natigil ang tawanan. Sa gitna ng sala, nakatayo ang asawa niyang si Dante, nakasuot ng malinis at mamahaling suit, habang ang isang braso nito ay nakapulupot sa manipis na baywang ni Chantal, ang babaeng tinawag ng kanyang biyenan na totoong asawa. Bumaba ang paningin ni Doña Imelda sa mga sapatos ni Teresa na puno ng putik, na nagiiwan ng maiitim na marka sa mamahaling marmol na sahig. Umingos ang matanda at naglabas ng panyo upang takpan ang kanyang ilong. Ano na naman bang ginagawa mo rito? Look at you! Dumi-dumi mo! Dinudumihan mo ang bahay ko! Madiin at puno ng pandidiri na wika ng kanyang biyenan. Hindi pinansin ni Teresa ang matanda. Ang mga mata niya ay nakapako lamang kay Dante. Naghihintay siya ng pagtatanggol. Naghihintay siya na lapitan siya ng lalaking pinagsilbihan niya na alisin nito ang basang jacket mula sa kanyang mga balikat. Ngunit malamig na tumitig lamang si Dante sa kanya, tila ba isang estranghero na nakapasok sa kanyang perpektong mundo. Dante. Nanginginig ang boses ni Teresa. Inilabas niya ang maliit na kahon mula sa kanyang dibdib. Bumili ako ng regalo para sa promotion mo, yung gusto mong tie. Bago pa man niya maiabot iyon, mabilis na lumapit si Doña Imelda at hinablot ang kahon mula sa kanyang mga nanginginig na kamay. Binuksan ito ng matanda at tiningnan ang laman ng may panghahamak. Silk tie! Para sa anak ko na ngayon ay CEO na? Isang mapangutyang tawa ang lumabas sa bibig ni Imelda. Sa tingin mo ba babagay ang mumurahing basurang ito sa leeg ng anak ko? Ang katumbas lang nito ay ang pagiging mahirap mo. Walang pag-aalinlangan, inihagis ng matanda ang kahon. Ang mamahaling tela na pinaghirapan ni Teresa ay lumapag mismo sa isang maliit na puddle ng maruming tubig at putik na tumulo mula sa kanyang sariling sapatos. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Kusang bumagsak ang kanyang mga tuhod sa sahig upang pulutin ang telang nabahira ng dumi. Ngunit habang nakayuko siya, napansin ng kanyang mga mata ang bukas na drawer ng maliit na antique table sa gilid. Wala na doon ang lumang kahoy na kahon kung saan niya itinatago ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang yumaong ina. Isang antigong kwintas. Mabilis siyang tumayo. Hindi inaalintana ang pagkahilo. Nasaan ang kahon ko? Ma, nasaan ang kwintas ng nanay ko? Tinaasan lamang siya ng kilay ni Doña Imelda. Walang anumang bahid ng pagsisisi sa makapal nitong makeup. Ibinenta ko na.
Kulang pa yon pambayad sa utang ko sa kasino. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Teresa. Ang huling alaala ng kanyang ina, ang kaisa-isang yaman na hindi niya binitawan kahit gaano sila naghirap, ay ipinagpalit lamang sa sugal. Wala kang karapatan. Pamana iyon ng nanay ko. Sumigaw si Teresa. Isang pambihirang pagkakataon ng paglaban matapos ang 5 taong pananahimik. Susugod sana siya upang hawakan ang braso ng matanda. Ngunit isang mabigat at nag-aapoy na palad ang dumapo sa kanyang pisngi. Napaatras si Teresa, ang kanyang muka ay pilit na lumingon sa gilid dahil sa lakas ng impact. Ang matinding hapdi ay gumapang mula sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang utak. Ngunit ang mas nakabibingi ay ang katahimikan ng bulwagan pagkatapos ng sampal. Si Dante, ang asawang ginawa niya ng lahat ng business proposals upang umangat. Ang asawang ipinagluto niya araw-araw. Si Dante ang sumampal sa kanya. Nabaliw ka na ba? Malamig at puno ng puot na sabi ni Dante. Sinisigawan mo ang mama ko sa loob ng sarili niyang pamamahay? Wala kang utang na loob. Pinulot ka lang namin sa hirap, tapos ganyan ka umasal sa harap ni Chantal. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang kanyang namumulang pisngi. Tiningnan niya ang lalaking nasa harapan niya at sa pagkakataong yon, tuluyan nang namatay ang anumang natitirang pagmamahal sa kanyang puso. Ang nakikita niya ay isang duwag na nagtatago sa likod ng kayamanan ng iba. May kinuhang mga papeles si Dante mula sa mesa at walang awang inihagis ito sa mukha ni Teresa. Nagkalat ang mga puting pahina sa basang sahig. Pirmahan mo yan! Annulment papers! Ayoko na sa isang asawang may sira sa ulo at pabigat. Ilabas niyo ang babaeng ito. Utos ni Dante sa 2 security guard na nakatayo sa gilid. Bago pa man makapagsalita si Teresa, mahigpit nang hinawakan ng mga gwardiya ang magkabila niyang braso. Kinaladkad siya papalabas ng bulwagan habang ang kanyang mga paa ay nagpupumiglas sa sahig. Ngunit walang makikinig sa isang taong itinuturing na basura. Sa huling sulyap niya sa loob, nakita niya si Doña Imelda na pinapagpagan ng sariling damit habang si Dante ay muling bumalik sa pagyakap kay Chantal. Natila ba ang pagtatapon sa kanya ay isang simpleng pagwawalis lamang ng alikabok. Inihagis si Teresa sa labas ng malaking gate ng mansyon. Tumama ang kanyang mga tuhod sa magaspang na semento. Hinugasan kaagad ng malakas na ulan ang mga gasgas na nagdurugo. Umalingaw-ngaw ang pagkakakandado ng makapal na bakal na guide, isinasara ang kabanata ng kanyang pagiging martir. Sa gitna ng bumubuhos na bagyo, nanginginig si Teresa habang pinupulot ang nalukot na papel ng annulment na isinama sa pagtapon sa kanya. Tumingala siya sa mataas na balkonahe ng mansyon. Mula roon, nakita niya ang anino ni Dante na dahan-dahang hinahatak ang makapal na kurtina. Pilit siyang kinukulong sa walang hanggang dilim ng gabi. Ngunit habang nakaluhod sa putikan, hindi umiyak si Teresa. Isang kakaibang init ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Sinusunog ang lahat ng kahinaan. Kung dilim ang gusto nilang ibigay sa kanya, sisiguraduhin niyang sila ang unang lalamunin nito. Tila naging isang malawak at walang hanggang karagatan ang kalsada para kay Teresa. Bawat hakbang ng kanyang mga nakayapak na paa sa aspaltong baha ay tila may nakakabit na pabigat. Wala siyang dalang kahit ano. Wala ang kanyang mga damit, wala ang kanyang dignidad, at lalong wala ang lalaking pinangarap niyang makasama hanggang sa pagtanda. Ang tanging suot lamang niya ay ang manipis na jacket na basang-basa at nakadikit sa kanyang nanginginig na balat habang hinahampas siya ng malakas na hangin. Patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salitang matagal nang lumason sa kanyang pagkatao. Mga salitang itinanim ni Doña Imelda sa kanyang utak araw-araw. Pabigat, walang silbi, basura, isang babaeng dapat tumanaw ng utang na loob dahil iniahon mula sa kahirapan. 5 taon niyang pinaniwalaan ang kasinungalingang yon. 5 taon niyang ibinaba ang kanyang sarili
Isinuko ang sariling talino at kakayahan upang maging anino lamang ng asawang walang ibinigay kundi pasakit. Nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Bumagsak si Teresa sa malamig at magaspang na semento sa gilid ng isang madilim na eskinita. Hinayaan niya ang maruming tubig na yakapin ang kanyang hapong katawan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang lalamunin na lamang siya ng lupa upang matapos na ang lahat ng paghihirap na ito. Wala na siyang maramdaman, kundi ang matinding pagod ng isang pusong naubos sa kakabigay. Ngunit bago pa man tuluyang magdilim ang kanyang paningin, isang anino ang humarang sa marahas na paghampas ng ulan sa kanyang mukha. Isang kupas at lumang payong ang tumakip sa kanya. Kasunod nito ay ang pagdapo ng dalawang mainit at magaspang na kamay sa kanyang nanginginig na mga balikat. Diyos na mahabagin, Teresa, anak, ikaw ba yan? Isang pamilyar at nanginginig na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Iminulat ni Teresa ang kanyang mabibigat na talukap at naaninag ang kulubot ngunit nag-aalalang mukha ni Manang Rosa. Siya ang dating mayordoma ng mansyon na walang awang pinalayas ni Doña Imelda noong nakaraang taon dahil lamang sa pagkabasag ng isang plorera. Sa lahat ng tao sa impyernong bahay na yon, tanging si Manang Rosa lamang ang nag-aabot sa kanya ng tinapay tuwing pinagbabawalan siyang kumain bilang parusa. Bago pa man makasagot si Teresa, mahigpit na siyang niyakap ng matanda. Hindi inalintana ni Manang Rosa ang putik at dumi sa katawan ni Teresa. Ang yakap na yon ay nagtataglay ng kalinga ng isang tunay na ina, isang bagay na hindi kailanman na iparanas sa kanya ng sarili niyang biyenan. Inalalayan siyang maglakad ng matanda hanggang sa makarating sila sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles. Tumutulo ang tubig mula sa butas-butas na yero, ngunit para kay Teresa, ang masikip na espasyong ito ay tila mas ligtas kaysa sa malawak at malamig na mansyon ng mga ilagan. Binihisan siya ni Manang Rosa ng tuyong kamiseta at pinaupo sa isang lumang bangkito. Makalipas ang ilang sandali, isang kalawanging mangkok na may umuusok na sabaw ang inilapag sa kanyang harapan. Heto, humigop ka muna ng init. Pasensya ka na. At sabaw lang ng pinakuluang buto-buto ang nakayanan ko, anak. Wala pang sahod sa paglalabada eh. Malumanay na wika ni Manang Rosa habang hinihimas ang likod ni Teresa. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa nang damputin niya ang mangkok. Nang dumampi ang mainit na sabaw sa kanyang nanunuyong lalamunan, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi ito gawa sa mga mamahaling sangkap na madalas niyang lutuin para sa mga bisita ni Dante, ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Ito ay gawa sa purong kabutihan, kasabay ng paglunok niya ay ang tuluyang pagguho ng pader na pumipigil sa kanyang mga luha. Umiyak si Teresa. Humikbi siya ng malakas, inilalabas ang lahat ng sakit, pang-aabuso at panliliit na tiniis niya ng 5 taon. Umiyak siya hindi dahil sa pagkawala ni Dante, kundi dahil sa labis na pagkaawa sa sarili na pinayagan niyang tratuhin siya ng ganoon. Kinuha ni Manang Rosa ang isang lumang panyo, hindi man kasing pino ng seda, ngunit amoy sabon at malinis. Dahan-dahan at buong pag-iingat niyang pinunasan ang putik at luha sa pisngi ni Teresa. Tila ba naglilinis ng isang napakahalagang diamante na napabayaan sa alikabok. Walang pandidiri, purong pagmamahal lamang. Tahan na anak, matatapos din ang gabi. Bulong ng matanda. Inayos nito ang isang manipis na banig sa sahig. Magpahinga ka na muna. Alam mo ba, napaisip ako bigla. May naghahanap sa iyong mayamang lalaki dito sa lugar natin dati. Isang matikas na senyorito, ilang taon na ang nakalipas. Hinahanap ang isang babaeng naglayo daw sa pamilya. Hindi ko lang matandaan ang pangalan. Gusto sanang magtanong ni Teresa kung sino ang tinutukoy ng matanda. Ngunit biglang bumigat ang kanyang paghinga. Ang matinding pagod at pagkababad sa bagyo ay tuluyan ng naningil
sa kanyang katawan. Binalot siya ng matinding ginaw habang ang kanyang noo ay nag-aapoy sa init. Mabilis siyang pinahiga ni Manang Rosa at kinumutan ng mga pinagtagpi-tagping tela. Habang nilalabanan ang mataas na lagnat, nagsimulang maglayag ang diwa ni Teresa. Ang init ng kanyang katawan ay siyang nagtulak sa kanya pabalik sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon sa limot upang takasan ang nakaraan. Sa gitna ng kanyang pagdedeliryo, nakita niya ang malalaking haligi ng isang imperyong tinalikuran niya. Nakita niya ang isang matandang lalaking may hawak na baston, nakatingin sa kanya ng may matinding awtoridad at lungkot. Mula sa nag-iinit niyang mga labi, isang salita ang paulit-ulit na kumawala sa kalagitnaan ng gabi, dala ang bigat ng isang madilim na lihim at matinding pagsisisi. Lolo, patawad lolo, babalik na ako. Sinundan ng sinag ng umaga ang siwang ng yero, dumampi ito sa namumutlang pisngi ni Teresa. Ang pamimitig ng kanyang katawan mula sa lagnat ay napalitan ng isang magaan ngunit nanlulumong pakiramdam. Bumangon siya mula sa manipis na banig. Sa labas ng barong-barong, ang buhay sa squatter ay nag-uumpisa na. Ang mga boses ng mga naglalakong tindero na nagtatawag ng mamimili at ang harutan ng mga batang naghahabulan sa makipot na eskinita. Walang amoy ng mamahaling pabango na madalas ipagyabang sa mansyon. Tanging ang malansang simoy ng dagat at usok ng nagbabagang uling ang nalalanghap niya. Ngunit kakaiba, dito niya naramdaman na malaya siyang nakakahinga. Walang matalim na matang nakabantay sa bawat galaw niya upang hanapan siya ng pagkakamali. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Mga kamay na walang pagod na nag-asikaso sa bawat pangangailangan ni Dante. Mga kamay na nag-type ng napakaraming business proposals at financial charts hanggang madaling araw. Tila bumalik ang kanyang gunita sa isang malamig na gabi sa mansyon ilang taon na ang nakalipas. Nakatayo si Doña Imelda sa likuran niya. Mariing idinidiin ang matulis nitong kuko sa balikat ni Teresa habang nakatingin sa computer screen. Burahin mo ang pangalan mo dyan sa report na yan, Teresa. Sino ang maniniwala na isang babaeng galing sa basurahan ang nakaisip ng ganyang kalaking proyekto? Swerte na lang ito. Hayaan mong si Dante ang kumuha ng kredito para naman may pakinabang ka sa pamilyang nagpapakain sa'yo. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. 5 taon niyang nilunok ang lason na yon. Naniwala siyang wala siyang halaga, na ang kanyang talino ay isang sumpa na kailangang itago upang hindi masapawan ng ego ng kanyang asawa. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang makita niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin na nakasabit sa haligi ng dampa. Nakita niya ang isang babaeng may malalalim na eye bags, tuyong labi, at magulong buhok. Subalit sa kabila ng dumi, naroon ang isang pares ng matang hindi na marunong matakot. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang basang jacket ang lukot-lukot na annulment paper na inihagis sa kanya ni Dante kagabi. Hindi niya ito tiningnan ng may panghihinayang o pagnanais na balikan ang nakaraan. Dahan-dahan, walang emosyon, pinunit niya ito ng pira-piraso hanggang sa maging maliliit na kalat na lamang ito sa sahig. Hindi siya pumupunit ng papel para ipilit ang sarili sa isang patay na kasal. Ginagawa niya ito upang tuluyan ng patayin ang mahina at sunod-sunurang Teresa. Kumuha siya ng isang lumang goma at tinalian ng mataas ang kanyang buhaghag na buhok. Inilalantad ang kanyang malapad at maamong noo na 5 taon niyang ikinubli sa likod ng mahabang bangs upang magmukhang mas mababa kaysa sa kanyang asawa. Inilabas ni Manang Rosa mula sa isang lumang lata ang ilang nakatiklop na perang papel. Iniaabot ito sa kanya para may pambili sana ng bagong damit at mainit na kape. Mariin itong tinanggihan ni Teresa. Niyakap niya ang matanda at nagpasalamat ng buong puso bago tuluyang humakbang palabas ng barong-barong upang maghanap ng agarang trabaho sa kalapit na bilihan ng mga isda sa daungan. Habang naglalakad siya sa gitna ng maputik na palengke, hindi niya napansin ang isang makintab at itim na luxury car
na nakaparada sa hindi kalayuan. Ang maitim na salamin nito ay nakababa ng kaunti at isang pares ng mapanuring mata ang tahimik na sinusundan ang bawat hakbang niya palayo. Dahil sa sanay sa mabibigat na gawain, madaling natanggap si Teresa bilang tagapag-ayos ng mga isda sa isang malaking banyera. Habang abala siya sa paghihiwalay ng mga huli, nahagip ng kanyang paningin ang isang lumang dyaryo na nagsisilbing sapin sa ilalim ng isang basang basket. Napatigil siya sa paghinga. Sa mismong front page ay nakapaskil ang malaki at kumikinang na larawan ni Dante at Chantal, masayang nagtataas ng wine glass para sa anunsyo ng kanilang pag-iisang dibdib at ang malaking merger ng kanilang mga kumpanya. Ngunit ang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Teresa ay ang napakaliit na detalye na nakasulat sa ibaba nito na nagsasabing ang matagumpay na negosyanteng si Dante Ilagan ay tuluyan ng iniwan ng baliw nitong asawa na kusang lumayas dahil sa matinding problema sa pag-iisip. Isang matalim at nanlalamig na galit ang muling nabuhay sa kanyang dibdib. Pinalaya siya ng walang laban, tapos ngayon ay sisiraan pa ang kanyang pagkatao sa buong mundo upang magmukha silang mga biktima. Idiniin niya ang kanyang mga daliri sa larawan ng 2 taong sumira sa buhay niya. Idiniin niya ito ng napakalakas hanggang sa mapunit ang basang papel at hindi niya alintana kung ang sarili niyang kuko ay bumaon na sa magaspang na kahoy ng basket hanggang sa may tumulong mainit at pulang dugo sa ibabaw ng nakangiting mukha ni Dante. Pa! Ilang araw na ang lumipas at tinanggap ni Teresa ang hirap ng trabaho sa paggawaan ng isda ng walang reklamo. Para sa kanya, ang amoy ng lansa at ang sakit ng likod sa maghapong pagkakayuko ay mas malinis kaysa sa mga kasinungalingan at pagpapanggap na naranasan niya sa mansyon. Habang abala siya sa pagbubuhat ng isang malaking kahon ng yelo, hindi niya napansin ang panginginig ng malaking scaffold na gawa sa kahoy at bakal na nasa kanyang itaas. Ang ilang mga manggagawa ay nagmamadaling nagbaba ng mga kagamitan, ngunit isang malaking piraso ng mabigat na kahoy ang nahulog mula sa itaas. Dumiretso ito patungo sa kinaroroonan ni Teresa. Bago pa man niya maiwasan ang bumabagsak na panganib, isang mabilis na bulto ang sumalpok sa kanyang gilid. Itinulak siya ng malakas palayo sa trahedya. Pareho silang bumagsak sa madulas at basang semento ng daungan. Bumagsak ang kahoy sa mismong pwesto kung saan nakatayo si Teresa kanina, sapat na upang durugin ang sinumang tamaan nito. Hinihingal na umupo si Teresa at tiningnan ang taong nagligtas sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt, may hawak na helmet sa isang kamay at nakahawak sa kanyang tuhod. Ang kanyang maamong muka ay nabahiran ng kaunting alikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng kalmadong lalim. Nang subukan nitong tumayo, napansin ni Teresa na bahagyang iika-ika ang lakad nito. Tila may permanenteng pinsala sa kanyang kanang binti. Ito si Gabriel, ang arkitekto na namamahala sa pag-aayos ng ilang pasilidad sa daungan. Gusto sanang humingi ng tawad ni Teresa at magpasalamat ng paulit-ulit. Ngunit pinigilan siya ni Gabriel sa pamamagitan ng isang payapang galaw ng kamay. Hindi niya tiningnan si Teresa nang may awa sa kabila ng marumi at punit-punit nitong damit. Walang pambabastos, walang pagtatanong sa kanyang nakaraan. Inutusan lamang niya si Teresa na linisin ang maliit na sugat sa braso at bilang kabayaran sa aksidente, inalok niya itong tulungan siyang ayusin ang tambak ng mga dokumento sa pansamantalang opisina niya dahil magulo ang kanyang mga record. Sa loob ng maliit at maalikabok na opisina, tahimik na inisa-isa ni Teresa ang mga papel. Hindi ito isang simpleng gawaing pangsekretarya para sa kanya. Habang nakatingin sa mga numero ng budget at listahan ng materyales, kusang gumana ang utak niya. Ang mga numerong ito ay ang lengguwaheng matagal niyang pinagkadalubhasan at itinago. Kumuha siya ng lapis at mabilis na nagmarka sa mga pahina. Iniaayos hindi lamang ang pagkakasunod-sunod ng mga dokumento, kundi pati na rin ang maling computation ng mga materyales.
Nang iabot niya ang mga papel kay Gabriel, nakita ng arkitekto ang ginawa niya. Kumunot ang noo nito habang binabasa ang mga itinama niyang numero na nagpapababa ng husto sa gastos ng proyekto nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Tiningnan niya si Teresa, ang tingin ng isang taong nakatagpo ng isang bihirang perlas sa ilalim ng putik. Nang magdapit hapon, inabutan siya ni Gabriel ng isang mainit na baso ng kape. Umupo sila sa gilid ng daungan, magkatabi, ngunit may sapat na distansya na nagpapakita ng matinding respeto. Tinitigan ni Gabriel ang paglubog ng araw at saka malumanay na nagsalita na ang talino at husay na ipinakita niya sa mga papel ay hindi nababagay sa isang paggawaan ng isda. Hindi niya alam kung anong bagyo ang dinaanan ni Teresa, ngunit naniniwala siyang ang kanyang isip ay isang yaman na hindi dapat kinukulong. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na haplos sa pusong matagal nang nilalamig sa pagpuna. Naramdaman ni Teresa na iginagalang siya, hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang matalinong babae. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ligtas siya at nakita ng isang tao ang tunay niyang halaga. Habang tahimik nilang nilalasap ang kape, napadako ang paningin ni Teresa sa isang bukas na folder sa ibabaw ng mesa sa likuran nila. Makikita roon ang isang detalyadong plano ng gusali at sa itaas na bahagi ay nakatatak ang malaking logo ng Alon Holdings, ang malakas at maimpluwensyang kumpanya na matagal na niyang itinakwil. Isang pamilyar na pangamba ang muling gumapang sa kanyang isipan. Biglang nag-ilaw ang cellphone salmo ni Gabriel na nakapatong sa kahoy na mesa. Nang sagutin niya ito, sinadya niyang i-loudspeaker dahil abala ang kanyang kamay sa pag-aayos ng mga papel. Isang boses na kilalang-kilala ni Teresa ang umalingaw-ngaw sa hangin. Ang boses na nag-uutos, ang boses na nagtapon sa kanya sa daan, ang boses ni Dante. Pilit na binabago ni Dante ang kanyang tono upang magmukhang mabait. Sinusubukang kumbinsihin ang head architect ng proyekto ng Alon para sa isang pagpupulong upang makuha ang malaking kontrata. Namutla si Teresa, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso at nanlamig ang kanyang mga kamay habang ang nakaraan ay tila unti-unting sinusundan siya upang hatakin siyang muli pababa. Masaso. Habang naghahanap ng kontrata si Dante, ang kumpanya ng mga ilagan ay nagsisimula ng gumuho mula sa loob. Sa nakalipas na 5 taon, si Teresa ang tahimik na utak sa likod ng bawat tagumpay ng kumpanya. Siya ang gumagawa ng mga financial projections, siya ang naghahanap ng mga butas sa kontrata, at siya ang nagtatama ng mga padalos-dalos na desisyon ng kanyang asawa. Ngayong wala na ang babaeng itinuturing nilang basura, naiwan si Dante na nakaharap sa isang napakakomplikadong risk analysis report. Pawis na pawis siya habang nakatingin sa mga numero at graph na tila ba nakasulat sa isang dayuhang lengguwahe. Dahil sa matinding pagkadismaya at kakulangan sa kaalaman, pinagbuntunan niya ng galit ang kanyang mga empleyado. Ipinagsisigawan ang kanilang sinasabing kapalpakan kahit ang totoo ay siya ang walang kakayahang unawain ang sariling negosyo. Sa kalagitnaan ng kaguluhan sa opisina, tumawag si Doña Imelda. Sa halip na magtanong tungkol sa kalagayan ng kumpanya, ang una nitong hiningi ay isang malaking halaga ng pera upang mabayaran ang bago nitong utang sa sugal. Ginamit na naman ng matanda ang kanyang paboritong linyahan na siya ang naghirap na magpalaki kay Dante na ang pera ng kumpanya ay pera rin ng pamilya at kailangan niyang protektahan ang kanyang imahe sa mga kaibigang donya sa kasino. Dahil sa pagiging sunod-sunuran sa mapanlinlang na kultura ng utang na loob, napilitan si Dante na palihim na kumuha ng pondo mula sa treasury ng kumpanya. Isinasantabi ang mga paparating na deadline ng pagbabayad sa mga supplier. Samantala, sa isang mamahaling restaurant, nakaupo si Chantal habang tinitingnan nang may pandidiri ang isang pares ng hikaw na iniregalo sa kanya ni Dante.
Nasanay si Chantal sa walang limitasyong paggastos. Sinimulan niyang kutyain si Dante dahil sa unti-unting pagbaba ng kalidad ng mga regalo nito. Tahasang inihahambing ang lalaki sa mas mayayamang negosyante sa kanilang sirkulo. Ang bawat salita ni Chantal ay tumatama sa malaking ego ni Dante. Nag-iiwan ng matinding sugat sa kanyang pagkalalaki. Wala na siyang asawang tahimik na tatanggap ng lahat ng kanyang kapalpakan at mag-aangat sa kanyang sarili. Ang natitira sa kanya ay ang isang babaeng nakikita lamang ang kanyang halaga batay sa dami ng perang kaya niyang gastusin. Sa isang maliit at mandilim na barong-barong, tahimik na nakikinig si Teresa sa balita mula sa isang lumang radyo na pinapagana ng baterya. Ibinabalita ng isang lokal na estasyon ang tungkol sa biglaang pagbagsak ng stock ng ilang kumpanya, kabilang ang Ilagan Group. Isang malamig at nakakakilabot ng ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Teresa. Hindi siya nagulat. Alam niya ang bawat butas, bawat pagkakamali sa pundasyon ng kumpanyang iyon dahil siya mismo ang nagtakip ng mga ito noon. Ngayon, hinahayaan niya itong gumuho. Pinapanood ang mga taong nagtapon sa kanya habang unti-unti nilang nilulunod ang kanilang mga sarili sa sarili nilang kasakiman. Tila ba hindi pa sapat ang mga babala? Isang maliit na detalye ang patuloy na naghuhukay ng hukay para kay Dante. Sa loob ng opisina nito, nang makaalis ang nagagalit na si Dante, ang kanyang pinagkakatiwalaang chief accountant ay palihim na nanatili sa harap ng computer. Maingat itong nagpasok ng isang flash drive. Mabilis na kinokopya ang isang folder ng mga sikretong dokumento na may pamagat na kay Coach B. Ang mga numerong ito ay nagtataglay ng ebidensya ng tahasang pagnanakaw ng pondo, isang lihim na maaring magpakulong sa CEO ng kumpanya. Nang sumapit ang malalim na gabi at tahimik na ang buong lugar, naglakad si Teresa palabas ng eskinita patungo sa isang lumang public payphone na tanging pinapailawan ng kumukurap na streetlight. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi sa bigat ng desisyong gagawin niya. Inilabas niya ang isang barya at ipinasok ito sa makina. Dahan-dahan, pinindot niya ang mga numerong matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala. Ang mga numerong isinumpa niyang hindi na niya muling tatawagan. Sa kabilang dulo ng linya, ang paulit-ulit at mahabang tunog ng ringing ay umaalingaw-ngaw sa hangin, tumutugma sa mabilis at mabigat na pagtibok ng kanyang puso, habang naghihintay na sagutin ng nakaraan ng kanyang tawag. Sa isang maliit at malabong telebisyon, sa sulok ng pinagtatrabahuhan ni Teresa, nagaganap ang isang marangyang pagtitipon na ibinabalita sa balitang showbiz. Nakatuon ang lahat ng atensyon sa pagdiriwang ng tagumpay ni Dante, ngunit ang mga mata ni Teresa ay nakapako lamang sa leeg ng babaeng katabi nito. Sa gitna ng kislap ng mga kamera, suot ni Chantal ang isang antigong kwintas na may pendant na gawa sa jade at pilak. Ang kaisa-isang huling alaala ni Teresa mula sa kanyang ina. Ang ganda ng suot ninyong kwintas, Miss Chantal. Wika ng interviewer sa telebisyon. Isang matamis at mapagmalaking ngiti ang ipinakita ni Chantal sa harap ng kamera. Salamat. Regalo ito sa akin ni Doña Imelda. Sabi niya, isa itong heirloom ng pamilya Ilagan na nararapat lamang isuot ng babaeng may dangal at tunay na nagmamahal sa kanyang anak. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang kutsilyong hawak niya para sa paglilinis ng isda ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ito ng mapurol na tunog sa sahig na semento. Ang bawat salita ni Chantal ay tila lason na, unti-unting pumapatay sa natitirang pasensya sa kanyang puso. Ninakaw na nila ang kanyang dignidad, ninakaw ang kanyang mga plano, at ngayon, maging ang huling piraso ng kanyang kaluluwa ay tinatawag nilang kanila. Parang tinutunaw na bakal ang dumadaloy sa kanyang mga ugat, habang pinagmamasdan ang kawalang hiyaan ng mga taong pinaglingkuran niya ng 5 taon. Hindi na nakapaghintay si Teresa. Walang lingon-likod siyang lumabas mula sa pabrika.
Hindi alintana ang ulan na nagsisimula na namang pumatak sa kalsada. Tumakbo siya patungo sa pampublikong telepono. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ipinasok niya ang huling barya sa makina at pinindot ang mga numerong noon ay tila isang sumpa. Ngunit ngayon ay siya na lamang niyang pag-asa. Pagkatapos ng 3 mahabang ringing, isang malalim at baritonong boses ng isang matandang lalaki ang sumagot. Isang boses na puno ng awtoridad na kinatatakutan ng buong mundo ng negosyo. "Hello? Sino ito?" tanong ng matanda. Huminto ang paghinga ni Teresa. Pinikit niya ang kanyang mga mata habang ang mga luha ay nagsisimulang humalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. "Lolo, si Teresa ito." Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig lamang ay ang malakas na bugso ng hangin sa paligid ng booth ng telepono. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ni Teresa ang pagbuntong hininga ng matanda. Isang buntong hiningang puno ng pangungulila at hindi inaasahang kagalakan. "Teresa, apo," mahinang wika ni Don Alejandro. Alam kong darating ang araw na tatawag ka. Saan ka naroroon? Sabihin mo sa akin, susunduin kita ngayon din." "Huwag po muna, Lolo," sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay naging matigas at malamig na tila yelo. "Gusto ko pong bumalik, pero hindi bilang ang naglayas na apo. Gusto ko pong bumalik bilang ang kaisa-isang tagapagmana ng Alon Holdings. May mga kailangan po akong bawiin at may mga taong kailangan kong turuan kung paano rumespeto." "Naiintindihan ko," sagot ni Don Alejandro nang may kasiguraduhan. "Ipadala ko ang mga dokumento at ang sasakyan sa lugar na sasabihin mo. Mula sa sandaling ito, ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng pamilya Alon ay nasa ilalim ng iyong mga kamay." Ibinaba ni Teresa ang tunggoy ng telepono. Ramdam niya ang biglang pagbabago ng hangin sa kanyang paligid. Ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Ngunit nang lumingon siya upang umalis, nabigla siya nang makita si Gabriel na nakatayo ilang metro lang ang layo sa kanya. Hawak nito ang isang itim na payong. Ang mukha nito ay nababakas ang matinding gulat at kalituhan. "Teresa?" mahinang tawag ni Gabriel. "Narinig ko ang lahat. Sino ka ba talaga? At ano ang kinalaman mo sa Alon Holdings?" Nakatitig lamang si Teresa kay Gabriel. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihan noong siya ay nasa putikan ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pag-aalinlangan. Ang lihim na pilit niyang itinago ay tuluyan ng nabuwag sa gitna ng kadiliman at ulan. Nanatiling nakatitig si Gabriel kay Teresa. Ang tulo ng tubig mula sa kanyang itim na payong ay lumilikha ng tila maliit na lawa sa pagitan nilang dalawa. Sa gitna ng madilim na kalsada, ang mukha ni Teresa, na kanina lamang ay puno ng pagod, ay biglang nagkaroon ng isang uri ng talas na hindi kailanman nakita ni Gabriel. "Hindi ako magtatanong kung hindi mo nais sabihin, Teresa," mahinahong wika ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit upang mas lalong silungan ang babae. "Ngunit ano man ang plano mo, huwag mong kalilimutan na ang taong nasa harap mo ngayon ay ang arkitektong nagligtas sa iyo sa putikan. Narito ako para suportahan ka, hindi para maging balakid." Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng panghuhusga. Hinawakan niya ang braso ni Gabriel bilang pasasalamat. Isang simpleng haplos na nagpapakita ng isang malalim na kasunduan sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa. May itinatagong sugat. Isang marangyang sasakyan ang dumating at huminto sa harap nila. Mula rito ay lumabas ang isang lalaking nakauniporme. Yumuko dito ng malalim sa harap ni Teresa na tila ba isang prinsesa ang kanyang kaharap. Sumakay si Teresa at kasama si Gabriel ay dinala sila sa isang tagong mansyon sa ibabaw ng isang burol sa Forbes Park, ang tahanan ng mga Alon. Pagkapasok sa loob ng malawak na bulwagan, sinalubong sila ng amoy ng mamahaling kahoy
at lumang kasaysayan. Doon, sa gitna ng silid, nakaupo sa isang silyon si Don Alejandro. Ang kanyang mga mata, bagamat may bahid ng katandaan, ay nagniningning pa rin sa talino at kapangyarihan. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita. Pinagmasdan ng matanda ang kanyang apo, ang batang babaeng tinalikuran ang lahat ng yaman para sa isang lalaking walang kwenta at ngayon ay bumalik na may dalang sugat sa mukha ngunit may apoy sa mga mata. Lolo, simula ni Teresa, ang kanyang boses ay hindi na yayanig. Humihingi ako ng tawad sa paglayas ko. 6 na taon na ang nakalipas. Akala ko, sapat na ang pag-ibig para mabuhay ng payak. Nagkamali ako. Ang kabutihan ay itinuturing nilang kahinaan at ang pagpapakumbaba ay ginagawa nilang tuntungan. Tumayo si Don Alejandro. Dahan-dahang lumapit sa kanyang apo at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Ang mga alon ay hindi ginawa para lumuhod. Teresa, ang iyong ina ay namatay na may dangal at ikaw ay nagmula sa kanyang dugo. Tinatanggap kita muli, hindi bilang isang naglayas, kundi bilang ang bagong haligi ng ating imperyo. Isang seryosong kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Tatanggapin ni Teresa ang trono, ngunit sa isang kondisyon, siya ang hahawak sa lahat ng negosasyong may kinalaman sa Ilagan Group. Gusto niyang makita ang bawat dahan-dahang pagbagsak ng mga taong nagtapon sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap, dinala si Teresa sa isang malawak na silid. Doon, tinanggal niya ang kanyang lumang jacket na amoy lansa ng isda at putik ng kalsada. Naligo siya sa mainit na tubig na may bango ng mga bulaklak. Hinuhugasan ang bawat bakas ng 5 taong pagiging martir. Nang lumabas siya, suot na niya ang isang pasadyang black velvet suit na may matatalim na taba sa balikat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang matapang na anyo. Kinuha ni Don Alejandro ang isang gintong brooch na may hugis ng agila at nakatanim na asul na sapiro, ang giahoy ng mga alon. Maingat niya itong iginaod sa kwelyo ng suit ni Teresa. Ang kislap ng hiyas ay tila sumasalamin sa talim ng hangarin ni Teresa na bawin ang lahat ng nawala sa kanya. Mula sa sandaling ito, bulong ng matanda. Ang bawat salita mo ay magiging batas sa Alon Holdings. Kinaumagahan, sa opisina ni Dante, ang lahat ay abala sa paghahanda para sa huling pirmahan ng merger. Si Dante ay nakasuot ng kanyang pinakamagandang barong, kampanteng naghihintay sa kinatawan ng Alon Holdings na magliligtas sa kanya. Ngunit ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho nang bumukas ng malakas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang kanyang sekretarya. Putlang-putla at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang tablet. Sir, may masamang balita po. Ang Alon Holdings, binili na po nila ang 40% ng shares ng ating pinakamalaking partner sa Singapore at may utos po mula sa kanilang bagong chairperson. Ipinatitigil ang lahat ng transaksyon sa atin. Napatayo si Dante, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ano? Chairperson? Sinong chairperson? Matanda na si Don Alejandro, wala siyang anak. Hindi po si Don Alejandro ang nakalagay sa dokumento, sir. Sagot ng sekretarya, ang boses nito ay halos pabulong na lamang. Ang pangalan po ng bagong nakaupo ay Chairperson Teresa Alon Ilagan. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ang ballpen na hawak niya ay kusang nalaglag sa sahig. Ang tinta nito ay dahan-dahang kumalat sa puting carpet. Tila ba isang itim na markang nagbabadya ng isang madilim na katapusan. Mula sa mataas na palapag ng gusali ng Alon Holdings, nakatanaw si Teresa sa malawak na syudad ng Makati. Ang bawat ilaw sa ibaba ay tila maliliit na bahagi ng isang malaking chessboard kung saan siya na ngayon ang reyna. Hawak niya ang isang mamahaling fountain pen. Ang bawat pirma niya sa mga dokumentong nasa kanyang harapan ay tila isang hatol na hindi na mababago.
I-freeze ang lahat ng credit lines ng Ilagan Group. Ngayon din, malamig na utos ni Teresa sa kanyang head of finance. Walang emosyon ang kanyang mukha habang pinapanood ang paglabas ng kanyang tauhan. Alam niya kung ano ang mangyayari. Kung wala ang suporta ng Alon Holdings, ang kumpanya ni Dante ay parang isang bahay na gawa sa baraha na dahan-dahang itutulak ng hangin. Hindi niya kailangang gumamit ng dahas. Ang katahimikan at ang kapangyarihan ng pera ang magiging pinakamatalim niyang sandata. Samantala, sa opisina ni Dante, ang paligid ay puno ng tensyon at kaba. Paulit-ulit na itinatapon ni Dante ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa pagkatapos makatanggap ng sunod-sunod na pagtanggi mula sa mga bangko. Ang mga taong dati ay nakaluhod sa kanya upang mag-alok ng utang ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang kanyang pagkatao na nakasandal lamang sa kanyang yaman ay dahan-dahang nababasag. Ano ang ibig sabihin ng hindi pwede? Sigaw ni Dante sa kanyang sekretarya. Sabihin mo sa kanila, Ilagan ang kausap nila. Sir, ang utos daw po ay galing sa pinakataas. Nanginginig na sagot ng babae. Lahat po ng asset natin ay kasalukuyang sumasailalim sa audit dahil sa hiling ng ating major shareholder. Sa kalagitnaan ng kaguluhang ito, pinili ni Teresa na lumayo muna sa marangyang opisina. Nagpunta siya sa maliit na studio ni Gabriel sa isang lumang gusali malapit sa daungan. Doon, ang hangin ay hindi amoy aircon, kundi amoy ng papel at kape. Pagpasok niya, nakita niya si Gabriel na abala sa pagguhit ng isang plano. Ang salamin nito ay bahagyang nakababa sa kanyang ilong. Hindi nagpanggap si Teresa. Naupo siya sa isang lumang silya at pinanood ang lalaking nagligtas sa kanya noong wala pa siyang kahit ano. Kumuha si Gabriel ng isang simpleng supot ng tinapay at isang mainit na tasa ng kape. Inialay ito sa kanya nang may tapat ng ngiti. Walang mga mamahaling kubyertos, walang mga serbidor, ngunit sa bawat kagat ng tinapay, nararamdaman ni Teresa ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng bilyon-bilyon niyang shares. Dahil sa matinding pagod ng maghapon, hindi napansin ni Teresa na dahan-dahan nang bumabagsak ang kanyang mga talukap. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kusang sumandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Bahagyang natigilan ng arkitekto, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang kanyang lapis at hinayaan ng babaeng pinakamakapangyarihan sa bansa na humanap ng panandaliang pahinga sa kanyang piling. Ang bawat paghinga ni Teresa ay tila isang awit ng pagtitiwala na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Gabriel. Ngunit habang namamayani ang katahimikan sa pagitan ni Teresa at Gabriel, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng isang sikat na kasino sa Manila. Nakatayo si Doña Imelda sa harap ng isang roulette table. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang mga chips na dahan-dahang kinukuha ng dealer. Sanay siyang laging nananalo. O kaya naman ay binibigyan ng konsiderasyon bilang isang VIP. Ngunit sa pagkakataong ito, lumapit sa kanya ang floor manager ng kasino. Bitbit ang isang itim na folder. Mawalang galang na po, Doña Imelda. Wika ng manager. Ang boses nito ay matigas at walang bahid ng paggalang. Kailangan po naming kansilahin ang inyong VIP card. Ayon sa aming records, ang inyong account sa bangko na nagsisilbing collateral ay kasalukuyang naka-freeze. Anong freeze? Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Bulyaw ni Imelda habang ang ilang mga sugar roll ay nagsisimula ng tumingin at bumulong. Opo, kilala namin kayo. At kilala rin namin ang bagong may-ari ng utang ninyo. Sagot ng manager habang inilalabas ang isang dokumento. Kung hindi ninyo mababayaran ang 50 milyong piso ngayong gabi, may utos na po kaming simulan ang proseso ng pagbawi sa mansyon Ilagan. Nanigas si Imelda sa kanyang kinatatayuan. Ang brilyanteng suot niya ay tila nawalan ng ningning sa harap ng katotohanang ang bawat karangyaan niya ay nakasabit na lamang sa isang manipis na sinulid.
Ang kanyang mukha na puno ng kapalaluan ay unti-unting napalitan ng isang hilaw na takot habang napagtatanto niyang ang bawat sentimong winaldas niya ay naging isang malaking bitag na handa ng sumara. Ang katahimikan sa loob ng mansyon Ilagan ay hindi na katulad ng dati. Wala na ang tunog ng mga basong nagtatama sa bawat tagumpay. Sa halip ay palitan ito ng mabigat at nakakabinging tensyon. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Imelda na tila ba tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang buhok na madalas ay maayos na nakapusod ay ngayon ay may mga hiblang nakalaya at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Dante, anak, hindi mo ba ako narinig? Kailangan ko ng 50 milyong piso. Pagmamakaawa ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang mansyong ito, ang dangal ng pamilya natin, ang nakataya rito. Isipin mo naman ang lahat ng isinakripisyo ko para sa iyo. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin bilang ina. Humarap sa kanya si Dante. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at pagkadismaya. Utang na loob? Ma, wala na tayong pera. Ang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang dahil sa mga winaldas mo sa kasino. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang lahat ng accounts ko ay naka-freeze. Gawan mo ng paraan. CA, o ka, di ba? Magnakaw ka sa treasury, mag-imbento ka ng mga resibo. Gawin mo ang lahat. Sigaw ni Imelda, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng kanyang anak. Hindi ko pwedeng maranasan ang mapalaya sa sarili kong bahay. Hinding-hindi ako titira sa kalsada na parang si Teresa. Sa sandaling iyon, ang imahe ng perpektong ina at masunuring anak ay tuluyan ng nabasag. Inihagis ni Imelda ang suot na hikaw na akala ng lahat ay mamahaling brilyante. Ngunit nang tumama ito sa pader, ay lumikha lamang ng tunog ng plastik na nabasag at nagkalat sa sahig. Isang patunay na ang lahat sa kanya, mula sa kanyang alahas hanggang sa kanyang pagkatao, ay huwad at walang tunay na halaga. Hindi nila alam na sa likod ng makapal na kurtina sa pintuan ng boardroom, nakatayo si Chantal. Hawak nito ang kanyang mamahaling designer bag, habang ang bawat salitang binitawan ng mag-ina ay tila mga sampal sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang lalaking pinili niya bilang tuntungan patungo sa mas mataas na kapangyarihan ay isa lamang palang hungkag na balat. Ang pamilyang Ilagan na inakala niyang matatag ay isa na palang gumuguhong kastilyo ng buhangin. Muling lumapit si Imelda kay Dante. Ang kanyang tinig ay naging mas mapanganib at puno ng kamandag. Dante, may isa pa tayong paraan. Ang mansyon na itinatayo ni na Chantal, ang lupang kinatatayuan nito ay nakapangalan pa rin sa'yo bilang regalo sa kasal. Diba? Gamitin mo yon bilang collateral. I-mortgage mo yon nang hindi niya alam. Kapag nakuha natin ang pera, babayaran natin ang utang ko at isasalba ang kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Isang matinding labanan ng konsensya at takot ang naganap sa loob niya. Ngunit sa huli, ang takot na mawalan ng karangyaan ang nanaig. Habang nagaganap ang lahat ng kataksilang ito, sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Teresa sa kanyang malawak na opisina. Sa harap niya ay ang isang monitor na nagpapakita ng bawat galaw sa loob ng mansyon Ilagan sa pamamagitan ng mga reports mula sa kanyang mga lihim na tauhan. Ang bawat pagtataksil ng mag-ina, ang bawat desisyong nagmula sa kanilang kasakiman ay malinaw sa kanyang paningin. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Inayos niya ang kanyang salamin at muling binalikan ang mga dokumento sa kanyang harapan. Siya ang agila na nagmamasid mula sa itaas. Tahimik na hinihintay ang tamang sandali upang bumulusok at tuluyan ng tapusin ang labang ito. Ipagpatuloy niyo lang ang pagkain sa isa't isa. Bulong ni Teresa sa hangin habang hinahaplos ang antigong kwintas ng kanyang ina na muli na niyang nabawi. Dahil sa huli, wala kayong ibang maiiwan kundi ang sarili ninyong abo. Ngunit ang katahimikan sa opisina ay biglang naglaho nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina.
Pumasok si Chantal. Ang mukha ay basang-basa ng luha at puno ng puot. Hawak nito ang isang dokumento. Ang dokumento ng pagsanla sa kanyang sariling mansyon na lihim na ginawa ni Dante. "Teresa!" sigaw ni Chantal. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Anong ginawa mo sa kanila? Bakit sila naging mga hayop? Bakit? Lumingon si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at walang bahid ng emosyon. "Hindi ko sila ginawang hayop, Chantal. Ipinakita ko lang sa buong mundo ang tunay na kulay ng mga hayop na matagal na nilang itinatago." Dahil sa sobrang desperasyon at galit, biglang sumugod si Chantal patungo kay Teresa. Ngunit bago pa man ito makalapit, mabilis siyang hinarang ni Dante na kapapasok lang din sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan ng kontrol si Dante. Sa takot na mabunyag ang lahat ng kanyang kasalanan, mahigpit niyang hinawakan ang leeg ni Chantal at itinulak ito sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. "Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakaganito." Galing ni Dante. Habang pilit na pinatatahimik ang babaeng dati ay sinasamba niya. Ang malaking bulwagan ng Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon ng Gala for a Cause, isang masidhing tensyon ang bumabalot sa bawat sulok. Ito ang gabing pinakahihintay ni Dante. Nakasuot siya ng pinakamahal niyang tuxedo. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa loob ng kanyang bulsa. Sa tabi niya, si Chantal ay nakasuot ng makapal na makeup at isang mamahaling silk scarf upang itago ang bakas ng mga pasa sa kanyang leeg mula sa pananakit ni Dante noong nakaraang gabi. Kailangan nilang magmukhang perpekto. Kailangan nilang makumbinsi ang mga investors na ang Ilagan Group ay matatag pa rin, kahit na ang totoo ay unti-unti na silang nilalamon ng utang. "Ayusin mo ang mukha mo, Chantal," bulong ni Dante habang pilit nang ngumingiti sa mga dumadaang reporter. "Kapag hindi tayo nakakuha ng pondo ngayong gabi, pare-pareho tayong pupulutin sa kangkungan." Ngunit ang lahat ng bulungan ay biglang naputol nang bumukas ang malaking pintuan sa gitna ng ballroom. Tila tumigil ang paghinga ng lahat nang pumasok ang isang pares na hindi inasahan ng sinuman. Si Teresa, sa kanyang simpleng ngunit napakamahal na black silk gown na tila ba hininga ng gabi, ay naglalakad ng may kakaibang awtoridad. Nakakabit ang kanyang braso sa matikas na si Gabriel, na bagamat bahagyang ika-ika ang lakad, ay nagtataglay ng aura ng isang prinsipe na handang protektahan ang kanyang reyna. Ang bawat hakbang ni Teresa ay lumikha ng isang nakakabinging katahimikan. Ang babaeng itinapon nila sa putikan ay nagbalik bilang ang araw na nagpapasakit sa kanilang mga mata. Namilog ang mga mata ni Doña Imelda. Hawak niya ang kanyang champagne glass nang ganoon na lamang kahigpit. Tila ba anumang sandali ay madudurog ito sa kanyang palad. Sinubukan niyang humakbang pasulong, balak na gamitin ang kanyang nakasanayang pananakot at pangmamata. Ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, ang lamig sa mga mata ni Teresa ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ang kapalaluan ng matanda ay biglang natunaw, pinalitan ng isang hilaw na takot na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Dahan-dahang lumapit ang magkapareha sa kinaroroonan ni Dante. Ang bawat ginto at brilyanteng suot ni Imelda at Chantal ay tila nawalan ng ningning sa harap ng likas na ningning ni Teresa. Nang malapit na sila, sinubukan ni Imelda na magsalita upang bawiin ang kanyang dignidad. Ngunit sa sobrang kaba, ang dulo ng kanyang mamahaling takong ay sumabit sa mismong laylayan ng sarili niyang gown. Nawalan siya ng balanse at lalo lamang nagmukhang kahiya-hiya habang pilit na kumakapit sa braso ni Dante upang hindi tuluyang sumubsob sa sahig. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa mga panauhin, isang malinaw na tanda ng pagbagsak ng imahe ng isang donya. Tumitig si Teresa ng diretso sa mga mata ni Dante. Walang galit, walang poot, tanging isang malalim at nakakakilabot na kawalan ng pakiramdam. Yumukod ng bahagya si Teresa
Ang kanyang boses ay tila isang matalim na bumubulong sa kalagitnaan ng gabi. Ang ganda ng tuxedo mo, Dante. Panimula ni Teresa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pang-uuyam. Sayang lang. At binili mo yan gamit ang perang ninakaw mo sa sarili mong mga empleyado. Siguraduhin mong malalasap mo ang bawat sandali ng gabing ito dahil bukas, kahit ang sapatos na suot mo ay hindi na magiging sayo. Hindi na kaimik si Dante. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyuyot at ang bawat salitang binitawan ni Teresa ay tila isang hatol na hindi na niya matatatakasan. Sa gitna ng katahimikan, iniabot ni Gabriel ang isang baso ng alak kay Teresa at bumulong sa kanyang tenga, sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. Handa na ang lahat, Chairperson. Ang bitag ay nakalatag na at sila mismo ang naglakad patungo rito. Eksaktong pagkatapos ng mga salitang iyon, ang mga ilaw sa bulwagan ay biglang dumilim. Isang malakas na tunog mula sa speaker ang kumuha ng atensyon ng lahat. At ang dambuhalang LED screen sa gitna ng entablado ay biglang nag-ilaw. Inaasahan ng lahat ang isang video presentation tungkol sa charity, ngunit ang bumulaga sa screen ay isang tumpok ng mga lihim na dokumento, mga bank transfers at mga litrato ng mga transaksyong may kinalaman sa KHB, ang planong pagnanakaw ni Dante. Ang mga flash ng kamera ng mga reporter ay nagsimulang mag-ilaw ng sunod-sunod. Tila ba mga kidlat na tumatama sa mukha ni Dante na ngayon ay kasing puti na ng papel. Ang bawat lihim na inakala niyang ligtas ay ngayon ay nakalantad na sa harap ng buong bansa, habang si Teresa ay nananatiling nakatayo sa kadiliman. Pinapanood ang bawat dahan-dahang pagguho ng kanyang palasyong gawa sa kasinungalingan. Hindi totoo ang nakikita ninyo. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Edited ang mga dokumentong yan. Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pilit na nilulunod ang malakas na bulong-bulungan ng mga panauhin. Ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay tila binuhusan ng asido. Namumutla, nanginginig, at puno ng malapot na pawis na nanggagaling sa kanyang noo. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang pagkatao. Inilalantad ang bawat bitak ng kanyang mga kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ang kanyang chief accountant mula sa madilim na sulok ng silid. Hindi ito nagpakita ng takot. Sa halip, inilabas nito ang isang digital recorder at pinindot ang play. Ang boses ni Dante, malinaw at walang pag-aalinlangan, ay narinig ng lahat. Ang utos na ilipat ang pondo ng kumpanya sa isang dummy account sa ibang bansa at ang planong iwanan ng mga obligasyon sa mga maliliit na supplier. Wala nang matatakasan. Ang ebidensya ay hindi lamang nakasulat, kundi naririnig na rin ng buong mundo. Dahan-dahang binitawan ni Chantal ang braso ni Dante. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga, ay ngayon ay puno ng matinding pandidiri at takot para sa sarili niyang imahe. Alam ni Chantal na sa mundo ng mataas na lipunan, ang pakikisama sa isang talunan ay katumbas ng pagpapakamatay. Walang pasabi, isang malakas na sampal ang idinapo niya sa pisngi ni Dante. Isang sampal na hindi para ipaghiganti si Teresa, kundi para iligtas ang sarili niyang pangalan. You liar! Niloko mo ako, Dante. Ginamit mo lang ang pamilya ko para pagtakpan ang mga dumi mo. Sigaw ni Chantal habang mabilis na hinuhubad ang kanyang singsing na may malaking brilyante. Inihagis niya ito sa paanan ni Dante. Ang mamahaling alahas ay gumulong sa sahig. Tumama sa paa ng isang waiter bago tuluyang huminto sa gitna ng dumi at natapon na alak. Huwag mo na akong tatawagan muli. We are over. Mula sa itaas na banig ng ballroom, nakatayo si Teresa kasama si Gabriel. Pinagmamasdan niya ang bawat dahan-dahang pagbagsak ng lalaking minahal niya noon.
Ang bawat hiyaw ni Dante, ang bawat pagtanggi nito, ay tila isang malayo at walang kwentang ingay na lamang sa kanyang pandinig. Nararamdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na nakahawak sa kanyang siko, isang tahimik na paalala na hindi na siya mag-isa sa gitna ng laban. Chairperson, gusto mo na bang tapusin ito? Mahinahong tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng proteksyon. Isang matalas at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Hayaan mo muna silang malunod sa sarili nilang kahihiyan, Gabriel. Ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang makita mong ang mga taong sinasamba mo ay siyang unang dudura sa iyong mukha. Sa ibaba, patuloy ang pagwawala ni Dante. Habang hinihila siya ng mga security guard palayo sa entablado, nagawa pa niyang sumigaw patungo sa itaas, patungo sa kinaroroonan ni Teresa. Hindi pa ako tapos. Mayroon pa akong 50% ng shares ng kumpanya. Hindi mo ako mapapaalis. Akin pa rin ang kumpanya, Teresa. Akin pa rin. Ngunit, ang tanging naging sagot ni Teresa ay ang pagtalikod at ang marahang paglalakad palayo sa balkonahe. Alam niya ang isang bagay na hindi pa alam ni Dante. Sa likod ng mga dokumentong inilabas kanina, may isang maliit na piraso ng papel na nagpapatunay na ang lahat ng shares na ipinagmamalaki nito ay naisangla na ni Doña Imelda sa Songbay. At ang nakabili ng sanglang iyon ay walang iba kundi ang Alon Holdings. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, ang mansyon, Ilagan, ay nababalot na ng isang nakakabinging katahimikan na paminsan-minsan ay binabasag ng tunog ng mabibigat na sapatos na naglalakad sa loob. Isang grupo ng mga pulis at sheriff ang pumasok. Bitbit ang mga pulang sticker na may nakasulat na seized. Ang bawat gamit, bawat alaala ng karangyaan ay isa-isang tinatakan ng tanda ng kanilang katapusan. Sa pintuan, narinig ang mabagal at autorisadong tunog ng got ng sapatos ni Teresa habang muli siyang humahakbang papasok sa bahay na minsan ay naging kulungan niya. Dante. Ang bawat dahan-dahang hakbang ni Teresa sa loob ng mansyon Ilagan ay tila isang mabigat na kampana na umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng bahay. Wala na ang amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Ang tanging nalalanghap na lamang ay ang amoy ng alikabok at ang lamig ng isang palasyong unti-unti nang namamatay. Ang mga investigators ay abala sa pagbibilang ng mga kagamitan. Ngunit sa sandaling pumasok si Teresa, ang lahat ay tumigil at nagbigay daan sa kanya. Ang bagong chairperson ng Alon Holdings at ang kaisa-isang nagmamay-ari ng bawat pako at semento ng mansyong ito. Sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang estatwang kristal. Tila ba kung hahawakan niya ito ng ganoon kahigpit, ay hindi siya mapapaalis. Nang makita niya si Teresa, ang kanyang mukha ay namula sa galit, isang galit na nagmumula sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Mawalang galang na, pero anong ginagawa ng basurang katulad mo sa loob ng bahay ko? Sigaw ni Imelda, ang boses ay pumapatis at nanginginig. Dante! Dante! Tawagin mo ang mga gwardya! Paalisin mo ang babaeng ito! Hindi kumibo si Teresa. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Habang pinagmamasdan ang matandang babaeng 5 taon, siyang inalipin. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng mesa. Hindi na ito ang bahay niyo, Doña Imelda. Malumanay, ngunit mariin na wika ni Teresa. Ang lahat ng utang niyo sa kasino, ang lahat ng sangla sa kumpanya, binili ko na ang lahat. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng tinitirhan niyo. At bilang may-ari, may karapatan akong itapon ang anumang kalat na hindi na kailangan. Wala kang utang na loob. Bulyaw ni Imelda, ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa sarili niyang palad. Pinulot ka namin sa hirap. Pinakain ka namin. Dapat kang magpasalamat na naging bahagi ka ng pamilyang ito.
Isang matalas at malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Humakbang siya palapit sa matanda, sapat na upang makita ni Imelda ang kislap ng antigong kwintas na muling nakasuot sa leeg ni Teresa. Ang kwintas na ibinenta ng matanda para sa sugal. Ako ang nagpakain sa inyo, Imelda, bulong ni Teresa. Ang boses ay sapat na upang marinig ng lahat ng naroron. Ang bawat sentimong kinita ni Dante sa loob ng 5 taon ay nagmula sa mga plano at ideyang isinulat ko sa gitna ng gabi habang pinaglalabadan niyo ako. Hindi niyo ako pinulot sa hirap. Ninakawan niyo ako ng pagkakataon at ginamit ang aking talino para sa sarili ninyong luho. Ang utang na loob na sinasabi niyo, bayad na yon noong gabing pinalayas niyo ako sa gitna ng bagyo. Sa sandaling iyon, lumabas si Dante mula sa itaas na palapag. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang barong ay may mantsa ng alak, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding desperasyon nang makita niya si Teresa. Tila ba nakakita siya ng isang anghel na may hawak na espada ng katarungan. Mabilis siyang bumaba at lumuhod sa paanan ni Teresa. Hinawakan ang laylayan ng damit nito. Teresa, please patawarin mo ako. Pagmamakaawa ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Nagkamali ako. Si Mama. Si Mama ang nagtulak sa akin sa lahat ng ito. Alam mo namang mahal kita, di ba? Pwede nating simulan muli. Ibabalik ko ang lahat. Basta huwag mo lang kaming paalisin. Hindi ko kayang mabuhay sa hirap, Teresa. Tiningnan ni Teresa ang lalaking dati niyang sinamba. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na awa para sa isang taong walang sariling paninindigan. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang laylayan mula sa maruming kamay ni Dante. Ang bawat pagmamakaawa nito ay tila ba isang hangin na dumadaan lamang, walang halaga at walang saysay. Tapos na ang oras ng pagpapanggap, Dante. Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng pinalidad. Ang tanging dahilan kung bakit mo ako gustong balikan ay dahil ako na ang may-ari ng mundong gusto mong panatilihin. Hindi mo ako mahal. Mahal mo ang sarili mo at ang iyong yaman. At ang yaman na yon ay wala na. Lumingon si Teresa sa opisyal na sheriff na nakatayo sa tabi ng pintuan. Ipatupad ang eviction order ngayon din. Habang hinihila ng mga opisyal si Dante at Imelda palabas ng mansyon, ang bawat pagsigaw at pagmumura ni Imelda ay tila naglalaho sa hangin. Walang awang inilabas ang kanilang mga maleta na may ilang piraso lamang ng damit. Ang parehong eksena noong gabing inihagis nila ang mga gamit ni Teresa sa kalsada. Eksaktong paghakbang nila sa labas ng malaking gate, muling bumuhos ang malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikisimpatya sa katarungang sa wakas ay naisakatuparan. Nanigas si Imelda at Dante habang ang gate ay dahan-dahang nagsasara. Lumilikha ng isang mabigat at pinal na tunog na naghihiwalay sa kanilang nakaraan at sa kanilang madilim na kinabukasan. Nakatayo si Teresa sa loob ng bintana. Pinapanood ang mag-ina habang nilalamon sila ng ulan. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang init ng kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagpapaalala sa kanya na sa wakas, siya ay malaya na. Ang mansyong ito ay hindi na isang kulungan. Ito ay isa na lamang malaking gusali na wala ng kapangyarihang saktan ang kanyang puso. Ang sikat ng araw sa lugar na yon ay hindi katulad ng sikat ng araw sa mansyon. Dito, ang init ay tila nagmumula sa nagbabagang yero at sa amoy ng nabulok na basura sa paligid. Nakatayo si Doña Imelda sa gitna ng isang makipot at maputik na eskinita. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay may mga mantsa na ng dumi at ang laylayan ay basa ng tubig kanal. Sa tabi niya, si Dante ay nakaupo sa isang sirang kahoy na silya. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad, habang ang bawat paghinga niya ay puno ng pagsisisi at pagkapahiya. Ito ang dulo ng kanilang marangyang mundo, ang mismong lugar kung saan nila itinapon si Teresa noong gabing inakala nilang
Sila ang hari at reyna. Sa tapat ng kanilang inuupuang barong-barong, lumabas si Manang Rosa. Hawak nito ang isang timba ng nilabhan. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit puno ng paninindigan. Nang makita siya ni Imelda, tila ba bumalik ang natitirang kapalaluan ng matanda. Tumayo ito ng tuwid, pilit na inaayos ang kanyang gusot-gusot na damit. "Hoy Rosa, ipag-igib mo nga kami ng mainit na tubig at ipagluto mo kami ng makakain." Utos ni Imelda. Ang kanyang boses ay pilit na nagtataglay ng dating awtoridad. Gutom na ang anak ko, hindi kami sanay sa ganitong klase ng pagkain na itinitinda sa kalsada. Dahan-dahang ibinaba ni Manang Rosa ang timba. Tiningnan niya ang dati niyang amo, ang babaeng ilang taon siyang itinuring na parang hayop. Isang matalas at makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Hindi siya natakot. Sa halip, kinuha niya ang isang basong puno ng tubig at dahan-dahang ibinuhos ito sa tuyong lupa sa harap ni Imelda. "Pasensya na po, senyora, pero ang tubig dito ay para lamang sa mga taong may malinis na budhi." Malumanay na wika ni Manang Rosa, ngunit ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan. "Sabi niyo po dati, ang mga katulad namin ay marurumi at hindi dapat madikit sa inyo. Kaya wag po kayong mag-alala. Hindi namin kayo lalapitan. Baka mamaya ay mahawa pa kami sa lason na dala nyo." Nanigas si Imelda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit, ngunit wala siyang magawa. Sa paligid nila, ang mga kapitbahay ay nagsimula ng magbulungan at magtawanan. Ang dating kinatatakutang donya ay isa na lamang ngayong kakatwang panoorin sa gitna ng putikan. Dahil sa matinding pagkapahiya, hinarap ni Dante ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng puot. Hindi para kay Teresa, kundi para sa babaeng nagtulak sa kanya sa ganitong sitwasyon. "Kasalanan mo ang lahat ng ito." Galing ni Dante, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. "Kung hindi dahil sa pagiging gahaman mo sa sugal, hindi tayo mapapalayas. Kung hindi dahil sa pagtrato mo kay Teresa na parang basura, asawa ko pa rin siya ngayon. At tayo ang may-ari ng Alon Holdings. Sinira mo ang buhay ko, ma. Sinira mo ang lahat. Ako pa ang sinisisi mo." Sigaw ni Imelda habang dinuduro ang kanyang anak. "Ikaw ang tanga. Ikaw ang hindi nakapansin na ang asawa mo ang nagpapatakbo ng negosyo mo. Duwag ka, Dante. Wala kang kwentang anak." Habang nagkakagulo ang mag-ina sa gitna ng eskinita, isang puting sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kalsada sa itaas ng burol. Nakadungaw si Teresa mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay payapang pinagmamasdan ang dula-dulaan ng kanyang mga kaaway. Nakita niya ang pagkasira ng relasyon ng dalawang taong inakala niyang hindi mapaghihiwalay. Ito ang pinakamasakit na karma, hindi ang pagiging mahirap, kundi ang mawala ng tiwala sa kaisa-isang taong natitira sa iyong buhay. Naramdaman ni Teresa ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Si Gabriel, na nakaupo sa tabi niya, ay nagbigay ng isang tahimik na ngiti. Ang kalinga ni Gabriel ang nagsilbing angkala ni Teresa upang hindi siya lamunin ng galit o pagnanais na bumaba at saktan pa ang dalawa. "Tama na, Chairperson," bulong ni Gabriel. "Nakikita mo na ang kailangan mong makita. Ang bawat luhang ibinuhos mo noon ay may katumbas ng kabayaran sa bawat luhang ibinubuhos nila ngayon." Sa kalagitnaan ng sigawan ni Dante at Imelda, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa kanto. Dalawang sasakyan ng pulis ang huminto at bumaba ang mga opisyal na may hawak na warrant of arrest. Ang lahat ng pandaraya at pagnanakaw ni Dante sa treasury ng kumpanya ay tuluyan ng naningil. "Dante Ilagan, you are under arrest for syndicated estafa and embezzlement." Wika ng opisyal habang mabilis na idinidikit ang malamig na bakal ng posas sa mga kamay ni Dante. Napaluhod si Imelda sa putikan, pilit na humahawak sa binti ng pulis habang nagsisisigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, walang nakinig.
Binuhat si Dante palayo, habang ang kanyang mukha ay huling nakatingin sa puting sasakyan ni Teresa, na dahan-dahang nagpapaandar palayo. Tumingala si Teresa sa langit, hinarap ang dahan-dahang paglubog ng araw. Kasabay ng pag-angat ng bintana ng kanyang sasakyan ay ang tuluyang paglimot niya sa mga aninong ito. Wala na siyang kailangang patunayan. Ang bawat piraso ng kanyang nadurog na puso ay muli ng buo. At sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang may sino mang muling makatapak dito. Lumipas ang ilang buwan at ang amoy ng lansa at putik sa daungan ay napalitan na ng bango ng bagong pintura at sariwang pag-asa. Sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang mga sirang bodega, ngayon ay matikas na nakatayo ang Allen Foundation Center. Ito ay isang malawak na gusaling gawa sa salamin at puting bato, isang kanlungan para sa mga kababaihang inabuso, tinalikuran, at pinagkaitan ng pagkakataon sa buhay. Hindi suot ni Teresa ang kanyang mamahaling suit sa araw na ito. Sa halip, suot niya ang isang simpleng puting blusa at maong, habang dahan-dahan niyang ginugupit ang asul na ribbon sa harap ng pintuan. Ang bawat palakpakan ng mga kababaihang naroroon ay tila isang awit ng tagumpay na nagpapagaan sa kanyang puso. Ang layunin niya ay hindi lamang magbigay ng trabaho, kundi ang ibalik ang dangal na ninakaw mula sa kanila, gaya ng ginawa sa kanya noon. Mula sa kusina ng center, lumabas si Manang Rosa na may suot na malinis na apron at isang malaking nangiti sa kanyang labi. Siya ang itinalaga ni Teresa na mamahala sa nutrisyon at pagkain ng buong pundasyon. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, mabilis na lumapit si Teresa at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ng matanda. "Chairperson, tingnan mo sila!" Bulong ni Manang Rosa habang nakatingin sa mga babaeng masayang nag-uusap. "Salamat at hindi mo sila pinabayaan. Salamat at hindi mo nakalimutan kung saan ka nanggaling." "Hindi ko ito ginagawa para sa kanila lang, Manang Rosa," sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. "Ginagawa ko ito para sa atin, dahil walang sino man ang dapat makaramdam na sila ay basura sa sarili nilang bayan." Sa kabilang bahagi ng bulwagan, nakasandal si Gabriel sa isang haligi. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Teresa nang may matinding paghanga. Nang matapos ang seremonya, dahan-dahan siyang lumapit sa babae at inabutan ito ng isang malamig na bote ng tubig. Isang simpleng kilos, ngunit nagtataglay ng isang malalim na pag-aalaga. Magkasabay silang naglakad patungo sa dalampasigan habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Inilabas ni Gabriel ang isang balumbon ng papel mula sa kanyang bag. Isang bagong blueprint. Hindi ito plano para sa isang gusali ng kumpanya, kundi isang disenyo para sa isang maliit na bahay sa ibabaw ng bangin, malayo sa ingay ng syudad. "Teresa, tapos na ang laban mo sa labas." Malumanay na wika ni Gabriel habang dahan-dahang humihinto sa paglalakad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Teresa at sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, marahan niyang inalis ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ng babae. "Ngayon, gusto ko namang simulan natin ang pagpapatayo ng sarili nating tahanan. Isang lugar kung saan ikaw ay igagalang, iibigin, at hinding-hindi na muling luluha." Ramdam ni Teresa ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang init ng kamay ni Gabriel sa kanyang pisngi ay tila isang lunas sa lahat ng hapdi ng kanyang nakaraan. Sa bawat haplos nito, unti-unting naglalaho ang bawat bakas ng sampal na natanggap niya noon. Napangiti siya, isang tunay at payapang nangiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ngunit nang bumalik sila sa kanyang opisina, sa loob ng center, isang puting sobre ang nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang tatak, walang pangalan ng nagpadala, tanging isang serye ng mga numero na nagsisilbing pagkakakilanlan ng isang bilanggo sa New Bilibid Prison. Dahan-dahang kinuha ni Teresa ang sobre. Alam niya kung kanino galing ito. Alam niya ang bawat sulat kamay,
na nakapaloob doon. Ang mga salita ng pagsisisi, ang mga paghingi ng tawad, at ang mga pangakong huli na para sa lahat. Pinagmasdan niya ang sobre sa loob ng ilang segundo. Ramdam ang bigat ng nakaraan na pilit pa rin kumakatok sa kanyang pintuan. Lumapit siya sa gilid ng kanyang mesa kung saan naroon ang isang shredder machine. Hindi niya binuksan ang sobre, hindi niya binasa ang laman nito. Alam ni Teresa na ang pagbabasa ng mga salitang iyon ay muling magbubukas ng isang sugat na matagal na niyang pinaghihilom. Sa isang matatag na desisyon, dahan-dahan niyang isinubo ang sobre sa makina. Narinig ang mahinang tunog ng mekanismo ng makina habang dahan-dahang nilalamon nito ang papel. Ginagawa itong maliliit na hibla na wala ng saysay at wala ng kapangyarihan. Pinanood ni Teresa ang paglaho ng huling koneksyon niya kay Dante, kasabay ng pagtanggap niya na ang kanyang hinaharap ay wala na sa mga kamay ng nakaraan. Tumalikod siya sa makina at tumingin sa labas ng bintana, kung saan naghihintay sa kanya si Gabriel sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang sekretarya ang bumungad sa screen. "Chairperson, may isang matandang babae sa labas ng gate. Ayaw umalis. Ang sabi niya ay, siya raw ang tunay mong ina." Dahan-dahang humakbang si Teresa patungo sa malaking gate ng center. Sa gitna ng dilim, aninag niya ang isang bulto ng babaeng nakasuot ng kupas na saya. Nanginginig ang mga balikat at may hawak na isang lumang litrato. Ang tibok ng puso ni Teresa ay tila isang tambol na nagbababala ng bagong bagyo. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. "Huwag kang lumapit, Teresa." Lumabas si Don Alejandro mula sa anino ng mga puno. Ang kanyang baston ay mariing tumatama sa semento sa bawat hakbang. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding seryosong awtoridad. Tumingin ang matanda sa babaeng nasa labas ng gate, isang tingin na puno ng sakit at lihim na matagal nang ibinaon. "Lolo, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kalituhan. Sinasabi niya na siya ang nanay ko ay hindi ang babaeng inakala kong nanay ko. Bumuntong hininga si Don Alejandro. Tumingala siya sa langit bago muling tumingin sa kanyang apo. "Ang babaeng nasa harap mo ay si Elena. Siya ang kambal na kapatid ng iyong ina. Maraming taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng malaking gulo sa pamilya dahil sa isang maling akala at paghihiganti. Si Elena ay ipinagtabuyan ko dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Inakala ko na ang ina mo ang tanging nanatili, ngunit ang katotohanan ay pinalitan niya ang pwesto ni Elena upang iligtas ito." Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Ang babaeng nasa labas, si Elena, ay dahan-dahang tumingin kay Teresa. Ang mga mata nito ay eksaktong kopya ng mga mata ng ina ni Teresa. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pangungulila. "Hindi ako narito para sa yaman, apo," mahinang wika ni Elena. Ang boses ay tila isang malayo at malambot na himig. "Narito ako dahil narinig ko ang tungkol sa kabutihang ginagawa mo. Gusto ko lang makita ang bunga ng sakripisyo ng kapatid ko bago ako tuluyang mamaalam." Dahan-dahang lumapit si Teresa sa gate at ipinag-utos na buksan ito. Hindi siya natakot. Hindi siya nag-alinlangan. Nang magkaharap sila, hindi kailangan ng maraming salita. Isang mahabang yakap ang naganap sa pagitan ng magkadugo. Isang yakap na nagdurugtong sa mga pira-pirasong piraso ng kanilang kasaysayan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na ang huling bahagi ng kanyang pagkakakilanlan ay sa wakas ay nabuo na. Matapos ang madamdaming pagtatagpo, inihatid ni Gabriel si Teresa sa kanilang paboritong pwesto sa itaas ng bangin. Ang gabi ay payapa, at ang tunog ng mga alon sa ibaba ay tila isang banayad na kanta ng pag-ibig. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Teresa. Dahan-dahan itong itinaas
at idinampi sa kanyang mga labi. Teresa, sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang bawat paglaban mo. Nakita ko ang bawat sugat mo. Bulong ni Gabriel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng babae. Ngunit ngayon, gusto ko namang makita ang bawat ngiti mo. Gusto ko akong ang maging dahilan ng iyong bawat paghinga ng maluwag. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Gabriel ang isang maliit na kahon. Hindi ito gawa sa ginto o puno ng brilyante. Sa halip, sa loob nito ay isang simpleng kalingkingan na gawa sa tanso. May disenyo ng mga alon. Hindi ito kasing mahal ng mga alahas na nawala sa'yo. Wika ni Gabriel ng may katapatan. Pero ang singsing na ito ay simbolo ng aking pangako. Isang pangako na hindi kita itatago, hindi kita gagamitin, at hindi kita bibitawan sa gitna ng anumang unos. Pakakasal ka ba sa akin, Teresa? Hindi na nakapagsalita si Teresa dahil sa sobrang galak. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng wagas na kaligayahan. Tumango siya ng paulit-ulit at isinuot ang singsing. Sa ilalim ng malawak na kalangitan at sa harap ng saksi ng dagat, muling nahanap ni Teresa ang kanyang tunay na tahanan. Dahan-dahang iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo, ang kanyang noo ay dumikit sa noo ni Teresa. Naramdaman nila ang init ng bawat isa, ang pagkakaisa ng dalawang pusong kapwa, pinatibay ng karanasan. Isang matamis at punong-puno ng pag-asa na nuhon ang nagtapos sa gabi. Isang nuhon na nagsasabing sa wakas, ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Ang chairperson ng Alon Holdings, ang babaeng itinapon sa putikan, ay muli nang nakatayo ng matikas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakatayo dahil sa yaman, kundi dahil sa pag-ibig na nagligtas at naghilom sa kanyang kaluluwa. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang pangako na handa niyang harapin nang may ngiti sa kanyang mga labi. 3 taon na ang nakalipas simula nang huling bumagsak ang ulan sa Mansyon Ilagan, ngunit para kay Teresa, ang bawat araw ngayon ay tila isang walang katapusang pagsikat ng araw. Sa malawak na hardin ng kanilang bagong tahanan sa tabi ng dagat, ang simoy ng hangin ay amoy ng mga sariwang bulaklak at alat ng dagat. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na ang kalayaan ay mas matamis kaysa sa anumang yaman. Nakaupo si Teresa sa isang tumba-tumba, pinapanood ang mga bata mula sa kanyang pundasyon na masayang naglalaro sa dalampasigan. Ang bawat tawa nila ay tila mga hiyas na mas mahalaga kaysa sa anumang brilyanteng nawala sa kanya. Dahan-dahang lumabas si Gabriel mula sa loob ng bahay, bitbit ang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Hindi na siya iika-ika. Ang kanyang binti ay tuluyan ng gumaling matapos ang ilang serye ng operasyon. Ngunit ang kanyang pag-aalaga kay Teresa ay nananatiling kasing tindi ng dati. Tumayo si Teresa at sumandal sa dibdib ni Gabriel. Hinahayaan ang init ng katawan ng kanyang asawa na magsilbing kanyang kanlungan. Masyado ka na namang malalim ang iniisip, chairperson. Biro ni Gabriel habang dinadampi ang kanyang mga labi sa noo ni Teresa. Baka mamaya ay kung saan na naman makarating ang diwa mo. Napangiti si Teresa, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Gabriel. Minsan, hindi ako makapaniwala na ang babaeng naligo sa ulan at putikan noon ay narito na ngayon. Kapiling ang lalaking tunay na nagpapahalaga sa akin. You deserve all of this, Teresa. Seryosong sagot ni Gabriel. Hindi ka lang chairperson ng Alon Holdings sa paningin ko. Ikaw ang babaeng nagturo sa akin na ang bawat pagkawasak ay simula lamang ng isang mas matibay na pundasyon. Paminsan-minsan, nakakatanggap pa rin si Teresa ng mga balita tungkol sa mga ilagan. Si Dante ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang pangalan ay tuluyan nang nabaon sa limot ng mundo ng negosyo. Si Doña Imelda naman ay madalas makita sa mga kalsada ng Maynila. May hawak na sako at namumulot ng mga plastik at bote. Isang kabaligtaran ng buhay na dati niyang ipinagyayabang.
Ngunit para kay Teresa, ang mga impormasyong ito ay wala ng bigat. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa hirap nila, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng awa. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot. Ang pagpapatawad na ibinigay niya sa kanyang sarili ay ang siyang tuluyang nagpalaya sa kanya mula sa tanikala ng nakaraan. Napatingin si Teresa sa kanyang kamay, sa simpleng tanso na singsing na suot niya pa rin hanggang ngayon sa tabi ng kanyang wedding band. Ang bawat gasgas sa tanso ay isang paalala ng kanyang pinagmulan. Ang utang na loob na dati ay ginamit na kadena sa kanya ay pinalitan na niya ng tunay na pasasalamat sa buhay, sa kanyang lolo Alejandro, kay Manang Rosa at higit sa lahat, sa kanyang sarili dahil hindi siya sumuko. Alam mo, Gabriel, panimula ni Teresa habang nakatingin sa malawak na dagat. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang kaya mong utusan o saktan. Ito ay nasa kung gaano karaming puso ang kaya mong hilumin, kabilang na ang sarili mong puso. And you have healed so many, including mine, sagot ni Gabriel, sabay higpit ng hawak sa kanyang kamay. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong paligid. Ang mag-asawa ay nanatiling nakatayo ng magkayakap. Ang bawat paghampas ng alon ay tila isang pangako na ang bawat bukas ay puno ng bagong pag-asa. Wala na ang takot, wala na ang kahihiyan. Ang babaeng itinapon sa basura ay natagpuan na ang kanyang tunay na trono. Hindi sa loob ng isang malamig na mansyon, kundi sa piling ng mga taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Ang kwento ni Teresa ay hindi na kwento ng isang biktima. Ito ay kwento ng isang nagtagumpay, isang alon na hindi kailanman mapipigilan, patuloy na dadaloy, maghihilom, at magbibigay ng buhay sa lahat ng kanyang mahahawakan. Sa ilalim ng payapang kalangitan, ang katahimikan ay naging isang napakagandang musika. Nagpapahiwatig na sa wakas, ang lahat ay nasa tamang pwesto na. Hayaan nating humalik ang huling sinag ng araw sa payapang dalampasigan dahil sa wakas, ang bawat piraso ng nadurog na puso ni Teresa ay muling nabuo sa ilalim ng pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Tapos na ang unos at ang tanging nananatili ay ang dahan-dahang paghampas ng alon na nagdadala ng kapayapaan sa isang kaluluwang matagal na nagtiis. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan inihagis si Teresa sa gitna ng putikan kasama ang maruming silk tie na pinaghirapan niya, hindi ko napigilang mapaluha sa harap ng aking panulat. Naalala ko ang napakaraming kababaihan sa labas ng kwentong ito na patuloy na nag-aalay ng lahat para sa mga taong hindi sila pinahahalagahan. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay isinilang mula sa masusing pagmamasid sa mga totoong sugat ng buhay at sa pananalig na ang bawat dusa ay may katapat na ginhawa. Lagi nating tandaan, ang ating pagkatao ay hindi parang antigong kwintas na maaring nakawin o ibenta ng iba para sa kanilang pansariling luho. Kundi ito ay isang dalampasigang, tayo lang ang may-ari na kahit anong lakas ng bagyo ay mananatiling matatag at handang magsimula muli. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Teresa na tuluyan ng i-shred o sirain ang sulat ni Dante nang hindi man lang ito binabasa? O nararapat ba siyang nagbigay ng kahit kaunting puwang para sa huling paliwanag? Gusto ko ring malaman na saan kayo habang nakikinig sa ating audio ngayong araw. Marahil ay abala kayo sa paghahanda ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o simpleng nagpapahinga pagkatapos ng isang nakapapagod na trabaho. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at karanasan sa comment section dahil dito, bawat kwento ninyo ay pinakikinggan at pinahahalagahan. Huwag din sanang kalimutang i-like
at ishare ang ating video upang mas marami pa tayong pusong mahilom at mapalakas ang loob. Naway manatili kayong matatag, manampalataya sa inyong sariling kakayahan at laging piliin ang inyong kapayapaan sa gitna ng anumang hamon ng buhay. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento, ang alon ng paglaya mula putikan patungong trono, paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe.